May isang magtuturso na merong matinding pangangailangan sa pera. Sobrang sipag at tiyaga niya. Pero kahit gaano siya kasipag, hindi enough yung mga napuputol niyang puno para sa mga pangangailangan niya. Hanggang sa nabalitaan niya yung chainsaw na kaya daw pumutol ng puno 3 times faster kaysa sa itak. So ang ginawa niya, nagmadali siya at nagpunta siya sa hardware. Bumili siya tapos uwi kagad. At dahil sobrang excited niya, ginamit kagad niya yung chainsaw na hindi man lang inaaral paano gamitin to. Hindi niya binasa yung manual o di kaya nagtanong dun sa taong binilan niya kung paano gamitin. After ilang oras, sobrang disappointed niya. Nagdudugo na yung kamay niya and yung trabaho niya mas bumagal. So nagmadali siya at dali-dali siyang bumalik dun sa hardware. At galit na galit siya dun sa store owner. Sabay sabi, hindi ko magkana yung chainsaw mo. Kaysa mapabilis ako, lalo akong napabagal. Then tinanong ng store owner kung paano ba niya ginagamit yung chainsaw. Sabay sabi ng magtutroso, pinupukol ko sa puno na parang itak. Pero hindi siya ganun katalim para maaputol eh. Kaya ang ginawa ng store owner, kinuha niya yung chainsaw. Sabay, hinila yung string, tapos gumana. So what's the moral lesson of the story? Marami sa atin yung para mang tutroso. I-hustle, i-buy the latest tools, pero never tayo naglaan ng oras para malaman kung paano gamitin ng tama. Kaya minsan, sinisisi na natin yung mga tools na kahit ang pinakadahilan is hindi natin alam paano gamitin ng tama. Kunwari, nag-invest ka sa isang negosyo pero hindi pumutok. Bago mo sabihin pangit yung negosyong yun, ask yourself, inaral mo ba yung kabuuan ng business? Ginawa mo ba yung dapat mong gawin para mag-grow yung business? O umasa ka na lang na hopefully, sana lumaki yung business. Nag-invest ka sa property, kaso ang hirap pala i-buy and sell or paupahan. Pero, inaral mo ba talaga yung location ng property? Inaral mo ba kung paano yung diskarte sa buy and sell o sa pagpapaupa ng mga property? Nag-explore ka ba ng other options to sell or lease the property? O di kaya nag-trade ka sa crypto? Kaso na-liquidate ka naman. Pero bago mo sabihin kalokohan yung crypto, ask yourself, inaral mo ba yung basics? O basta sumubok ka na lang hoping pumutok yung crypto? So before you say it doesn't work, ask yourself, am I even starting the engine? Kaya lagi mong tandaan,